Dura lang. Darling, my life to place there. Start tayo. Good morning po. Good morning, Naimel. Good morning, Sis Tria and Brother Andy. Ganun po sa ating mga televiewers. Tayo po tayong lahat at umawit po tayo sa Panginoon. Alam mo ba yung 89? Hymn number 89. Subukan natin ito kantahin. Let's sing. Living by Faith. Naimel, alam niyo po to? Living by Faith? Amen. Bihira takantahin to eh. So, E-flat. Gawin natin. Ganun ba? I care not tomorrow. Babaan natin. Umaga pa eh. I care not I bring. Other persons are now ready sing. I care not today what the morrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. Living by faith in Jesus above, trusting confide in His great love. From all unsaid in His sheltering arm. Amen. I'm living by faith and feel no alarm. Number 2. Though tempests may blow and the storm clouds arise, obscuring the brightness of life, I never alarm of the overcast skies. The Master looks on at the strife. Living by faith in Jesus above, trusting confide in His great love. From all unsaid in His sheltering arms, I'm living by faith and feel no alarm. Number 3. I know that He safely will carry me through, no matter what evils betide. Why should I then care though the tempest may blow, if Jesus walks close to my side? Living by faith in Jesus above, trusting confide in His great love. From all unsaid in His sheltering arms, I'm living by faith and feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day. Our troubles will then all be ours. The Master so gently will lead up our way beyond that blessed heavenly shore. Living by faith in Jesus above, trusting confide in His great love. From all unsaid in
in His sheltering arms. I'm living by faith and feel no alarm. Praise the Lord. Father God in heaven, we're living by faith and we proclaim your goodness, your love, your mercy, your grace to us. Thank you for who you are and what you have done in our life. We thank you, Lord, for this moment that we have this third Sunday of January that we gather here to study again your word. Lord, please, if there's anything in our hearts and in our mind that takes away our attention to you, please, Lord, remove it and help us to focus upon thy word. And bless us and may the best teacher, Holy Spirit, with us today. Bless our brethren. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated and let's have our memory verse. Good morning again. Ang akin po ay matatagpuan Ephesians chapter 2, verse number 1. And you had quickened who were dead in trespasses and sins. Ephesians 2, verse number 1. Pass the verse to Nanay Mel. Apo. With a joyful noise unto the Lord also. Serve the Lord with happiness. Come to the presence. Come to his presence. Amen. Know ye that the Lord is God. It is he that made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep Amen. of his pasture. Amen. Psalms 100. Ngayon, nakabala naman ng memory verse nanay. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Amen. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po sa ating Sunday School. Let's open our Bible in Colossians chapter 3. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay about our job, my job, and your employer. My job and employer. Ang iyong trabaho at ang iyong boss, kumbaga, so to speak. Colossians chapter 3, verse number 23. Ito po ang wika ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostle Pablo. And whatsoever you do, anuman po ang inyong gagawin, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of person. Let's again, Lord, we have our school lesson. May you bless. May pray. Amen. So, salamat kapatid. Last meeting na tayo. Lang nung pipreach Rodel, umuuga yung platform tsaka yung pulpit. So, baka someday, pag meron tayong na mas dynamic pa kaysa kay Pastor Rodel, baka dito malagyan pabigaan sa loob. So, kailangan lagyan na kung pwedeng ilagay na matay para hindi ano yung platform pulpit. So, at least napansin pala yung blessing. Naka-ready, baka bumagsak eh. Nandito ako umupo eh. Opo, dito sa ilalim, ano. Tukutuklapin muna. Okay. Pasensya na po kayo. Medyo barang ko, kaya tissue dito. Tapos, ano lang, no. Baka mamaya biglang, sumilip or whatever. Tissue lang ako ng tissue. Ayan. Kaya iba salita. So, last hapon, excited ako mag-preach ngayong morning kasi ang preach ko ay from Ephesians chapter 4 about sa pagsisinungaling at sa mga anger issues.
Tatamaan ako doon. Anger issues. Yun ang sabi, Nay eh. Be angry and sin not. Okay, anong sabi ng Bible? Ay, biblical take ng Bible when it comes to paano natin i-handle yung anger natin. Anger. Pero ngayon, about to sa trabaho and ating mga boss, my job and employer. What should be my attitude toward my job and employer? Karamihan, katulad ng nababanggit ko po sa pulpit, minsan, excited na yung mga college students magtrabaho. Pero pag nagtrabaho na sila, ilan-ilan lang yung maririnig mo. Enjoy ako sa trabaho ko. May free kaming ganto. May ang daming perks. May free gym. Tapos yung boss ko, ang bait, laging nagpapan. Bihira, ang lagi mo maririnig. Toxic. Toxic yung katrabaho mo. Toxic yung trabaho. Toxic yung team lead mo. Tapos, kasama ang isa sa mga best friend, no? Mag-asawa sila. Yung dinidisciple niya, parang nawala ng 8 months sa church, tsaka sa bahay. Kasi sobrang na-stress. Hindi na nakapag-church kasi yung team leader niya, ang nagiging dahilan kung bakit di siya makapag-church kasi pinapapasok siya ng linggo. So, ang ginawa ng Panginoon, buti na lang, tinanggal yung team leader na yon. Minsan ganon, na-challenge yung ating pananampalataya kapag sa mga ganong bagay. Pero posible, katulad na lang ni Pastor Rapi. Nung nag-apply yon ng trabaho, alam niyo si Pastor Rapi, very intelligent person yon. Napakatalino ni Ninong. Ang tinapos, parang meron siyang computer course na 1 year, pero Bible school graduate. Wala siyang IT, something, programming, software engineer. Wala siyang ganong course. Pero nung nag-apply siya, after niya Bible school, apply sa call center. Meron dong note na hindi siya pwede ng Saturday tsaka ng Sunday. Kasi siya ay choir director at merong church day. Meron naman kang mahanap na trabaho. Yung classmate ko, sabi ko sa kanya, magcha-chowking ka. Kasi ang tawag dito, working student. Siyempre sa chowking, Sabado, Linggo, yan ang pinakamalakas. Sabi ko, ganito gawin mo. Doon sa resume mo, sa ibabaw, lagyan mo ng note na hindi ka pwede ng whole Sunday. Kasi bilang isang seminary student, part yun ng inyong Ngayon, pagsisinungaling ba yun? Hindi pagsisinungaling. Yung part naman talaga yung Bible student ka, wala ka sa church. Ng pag-aaral niya sa seminary, ng curriculum. Ayun, wala siyang linggo. Tapos nung time na pinapapasok siya ng linggo, nag-text siya. Text pa kasi dati. Brad, pinapapasok ko ng linggo. Sabi ko, wag mong pasukan. Huwag mong pasukan. Hindi niya pinasukan. Pagpasok niya ng Monday, after ng class, wala naman sinabi yung visor niya. So, ang hirap pagdating sa trabaho. Kasi ito yung income natin. Ito yung pinagkakitaan natin. Pero paano ba natin sa trato? Okay? Ang attitude na. May bang trabaho sumpa? Tingin nyo, nung nagkasala ba si Adam si Eva, binigyan sila ng trabaho, so yun, sino sinasabing ang trabaho ay sumpa? Silang ay umamot ka. Okay. Ang trabaho ay hindi sumpa. Yung hirap ng trabaho, yun yung sumpa. Malinaw mga kapatid? Bakit? Bago pa sila nagkasala, kapag libre ko mamaya ng call. Anong trabaho? Ikaw, school teacher ka eh. Anong trabaho? To keep the yun, yung paraiso, yung garden. Ano pa? Pangalan yung mga hayop. The garden, pangalan. Kumbaga, trabaho yun. Trabaho. Anong pa? May mga plantita, no? Ako, hindi ako mahilig talaga sa yung mga halaman. Kasi trabaho talaga eh. Takes effort. Trabaho yun.
yung mag-garden ka. Hindi lang naman halaman yon, kundi yung buong garden. Kaya nung nagkasala sila, ano nangyari? Ang sabi ng Panginoon, mula sa iyong dugo, pawis, ikaw ay kakain. Oh, you till the ground. Mahirap na. Mula noon hanggang ngayon. Kaya lahat ng trabaho, mahirap. Mag-name ka ng isang trabaho na hindi mahirap. Ako meron akong alam. Yung narinig ko yung kumain. Yung nabasa ko lang to sa Facebook. Naghahanap po ako ng trabaho. Gusto ko ako yung masusunod. Alam mo, may nag-comment. Meron, Brad, Zumba instructor. Oo nga naman. Ikaw masusunod. Pero yung mga instructor ng Zumba, hindi din naman consistent yung income nila. Kasi kung may Zumba lang, doon lang yung may ambagan, di ba? Patak-patak yung mga nagsusumba, 20-20, 50-50. O, sabihin natin, yung mga nagbablog, madali lang trabaho nila, maraming pera. Hindi. Yung mga sikat ngayon, ang dami nilang pinagdaanan at hanggang ngayon, mahirap. At hindi lang pagpapastor, halos lahat ng trabaho mahirap. Kasi, sumpa yun sa tao. Kaya, pag gusto mo ng trabahong madali, mahirap makakita nun. Okay? Meron akong friend. Ang dami kong friend, pasensya na kayo, no? Ang mga na-example ko yung mga friends ko, eh. Medrep. Alam niyo yung medrep? Yung nagbibigay nag-endorse ng gamot sa mga doktor. Akala mo, parang madali lang ang trabaho niya. Kasi, pupunta ka lang sa doktor, papapirma, picture, tas uwi na. Hindi naman kasi yun kota-kota, sabi niya eh. Hindi yung marami ka mabenta, hindi. Basta meron kang na-endorsean na doktor. 2 hours lang, tas uwi na. So, madali ba yung trabaho niya? Parang tingin natin, madali. Pero, kung titignan mo, surface lang yon. Meron pa pala, mahirap din pala maging medrep. Lalo na ngayon, dati ang medrep, okay lang nang walang examination. Ngayon, kailangan mo na din, meron na examination ng mga medrep. O, engineer, so lahat. Kasi, ang trabaho, yung hirap ng trabaho, sinunod ng Diyos. Pero ngayon tayong Kristiyano na, hindi na dapat tayo maging bitter sa ating trabaho at sa ating mga boss. We spend about 1/4 of our life on the job. Hindi nga 1/4 eh. Kasi pag sinabi mong 1/4, ika-4 na bahagi. Parang sa panahon ngayon, yung technology, di ba? Kaya kayo, someday, babalakin yung mag-migrate at meron kayong opportunity, hindi ko kayo pipigilan. Pumunta kayo sa mga lugar kung saan priority nila ang family life. Pero dito naman sa Pilipinas, in fairness naman, nasobrahan nga lang tayo. Yung tipong kahit nagkaanak na, doon pa rin nakatira yung anak. Ito yung apo-apo. Nasobrahan eh. Yung iba, sabi, halimbawa sa New Zealand, bawal mag-overtime kasi you need to spend. Si Bryl sa Japan, matindi doon. Work, work, work. Parang ginodiyos nila yung trabaho. Kaya kailangan mong may pagsabayan. Kaya please pray for brother, no? At, ayan, parang 1/3 trabaho. So, kaya yung mga bata, hayaan lang natin sila maglaro. Naintindihan ko na yung tatay ko kung bakit. Pati yung paglalaro ko, pinag-aawayan nila ng nanay at tatay ko. Yung tatay ko, okay lang ako maglaro ng maglaro. Yung nanay ko, alam niyo naman mga nanay, di ba? Kailangan gato-gato. Tatay ko, sige, maglaro ka lang, matulog ka lang hanggang gusto mo. Kasi ang katwiran niya, pag lumaki ka, babay na. Oo nga, no, tama si Papa. Pero dapat siyempre balance. Matuto sa gawaing bahay, tapos hayaan lang din natin silang maglaro. Pero merong responsibilidad. Kaya po, wag natin masyadong i-spoil yung mga anak natin. Kailangan, as early, meron na silang responsibility. Kasi ang sabi ng ating isa sa mga bayani, pag-ibig aking nakita, huwag dapat palakihin ang bata sa tuwa. Kasi kapag nasanay daw sa tuwa, walang
walang kakamtang ginhawa, parang gano'n yung thoughts. Nakalimutan ko sino yung bayani yun. Okay? 1/3, maybe 1/3, not just 1/4. Okay? Siyempre, dati pa to no? Kung saan wala pang masyadong distraction sa pamilya. Minsan, kalaban natin yung trabaho natin sa church, sa family. Ngunit, ang Biblia ay maraming bagay na sinasabi tungkol sa isang mananampalataya sa kanyang trabaho. Ang mga mananampalataya cannot separate their faith and church involvement from their vocational and professional responsibilities. May mga Christian kasi, meron silang tinatawag na compartmentalization perspective. Anong ibig sabihin nun? Sa church, Christian ako. Sa bahay, medyo Christian ako. Pero sa trabaho, hinubad na yung pagiging Kristiyano. Compartment. Dito Kristiyano ka, dito hindi ka Kristiyano. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yon. Pag Kristiyano ka na, Kristiyano ka sa kahit saan ka man mapunta. Hindi dapat compartmentalization. At sabi ng Biblia, tayo ay asin. Pag sinabi nating asin, ano bang ginagawa ng asin? Preservation. Yan. Gaano kahalaga ang asin before? Alam nyo ba yung salt? Diyan yung nanggaling yung word na salary. Kasi, nung time nila Jesus, yung mga Romanong sundalo, ang pinakasahod nila, asin. Ganon ka-importante yung asin. Salt. Preservation. Tayo, importante tayo, preservatives tayo. Saan tayo preservatives? Dito sa mundo. Kaya nga pag nag-rapture, mga kapatid, rapture. Pag tinanggal mo na yung mga Kristiyano, wala na yung preservatives. Mapapanis na. Puro masasama na lang. Tsaka ibubuhos ng Diyos yung kanyang puot. Kaya kung hindi ka pa saved at magra-rapture mamaya, manampalataya ka sa Panginoon. Masisave ko pa din. Kaso nga lang, dadaanin mo yung galit ng Diyos na matagal niya nang pinigil dahil nandito pa yung preservatives. Nakuha natin mga kapatid. So tayo, salt. Sa trabaho natin, hindi dapat ikaw yung nagsasabi, shot. Diba? Kung hindi naman shot, piso-piso. Sa trabaho nyo, merong ring, di ba? Piso-piso lang, piso-piso. Taya. Diba? Or kaya naman, ikaw yung unang nagyayaya ng pagtripan si ganito. Pagtripan natin sa ganito, natutulog, tanggalin natin sapatos, tapos ilagay natin sa desk ng HR. Dapat hindi ka ganon. May mga ganon ba sa atin? Trippers. 30 years old na, pero hilig pa rin man-trip. O maging basag ulo. Nagke-create ka ng, uy, sabi ni ganito, mamaya daw, suntukan daw kayo. Kahit hindi mo sinabi, uy, galit si suntukan daw kayo Paglabas, hindi ka dapat nagsasabong. Dapat peacemaker ang Kristiyano. Salt and light, ilaw. Yung tipong, parang, pansinin niyo yung Kristiyanong totoo sa Panginoon, ibig sabihin merong heart para kay Lord. Di mo alam, parang meron kang spiritual eyes. Pag nakikita mo siya, malayo pa lang, parang nabe-bless ka na, parang siyang umiilaw. Yung parang sa Anter ex Anter, nakikita mo yung nen. Parang ganun ko na-imagine yung mga Kristiyano. Grabe, na-relate man. Parang ganun ko nakikita yung mga Kristiyanong nagliliwanag. Nakaka-blessed. Yung tipong, kahapon, masarap makipag-fellowship sa mga Kristiyanong pag parehas kayo na gusto nyong paglingkuran si Lord. Nakaka-bless. Grabe. Kahit saan mapunta, nagbibigay ng tracts. Kinausap yung hasindero ba tawag doon? Hindi. Yung naghahalamanan. Ano tawag sa ganun? Gardener? Ano sa Tagalog? Hardinero. Kinausap, binigyan ng tracts. 3 tracts. Yung guard, pumunta kami sa miltihan, binigyan ng tracts yung umorder kami ng bibimbap, binigyan ng tracts. Kahit saan mapunta, nagbibigay ng tracts. Opportunity, nagpagasolina, bigyan ng tracts. Actually, ganun din naman ako. Kaso nga lang, pag wala kang tracts, anong bibigay mo?
Kaya dapat laging may tracks. Meron ako dito tracks na kakaiba eh. Ayan o. Kahapon, galing ako sa conference, mga kapatid, at may tracks ako dito kakaiba eh. Tatanggapin talaga sobrang laki, kala mo pera, di ba? Bibigyan ko kayo nito isa-isa para pabasa nyo sa mga apo nyo. O kaya i-display nyo sa bahay. Kaso si Duterte Pero sa nito, kasi ito, nauso yung mantra ni Duterte, change is coming, di ba? Pero ang nakalagay dito, ang tunay na pagbabago ay parating na. Tas gospel. Ulit Nung nag-pandemic naman, nilagyan nila ng mask. Wala na yung mask, binigay ko lahat kay Pastor Bong hiningi kasi. May mask si Tatay Digong. Okay, light of this world. Salt and light. Christianity is full. By the way, hindi ako nakapagdala ng laptop. Kasi may mga young people Jo Marie, sama ka mamaya. May lakad tayo mamaya, 4 to 6. Diyan sa site. Ano O yan, oo daw. Ryle, ikaw na bahala dyan. Pag di sumama, pupunta natin sa bahay. Okay? May lakad kasi mamaya, mabigat, no? Christianity is full time, not contractual. Ulitin ko, ang isang Kristiyano ay full time, not contractual. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord, Lord, ngayong estudyante lang ako, tsaka ako magse-serve sa'yo. Pero pag college student na ako, ay pag nakatapos na ako, hindi na. Walang ganon. Kaso nga lang, bakit maraming ganong Christian? Ay naalala ko, yung mga young people, pag papunta na yan sa college, ayan, halimbawa si Kim, sobrang alalay ko yan, lagi ko kinakausap. Ano yung kurso, saang eskwelahan, ano mga friends yung sasamahan niya. Basta, ayan ay ipupunta ka sa kasamaan, huwag mo yan samahan, please. Pag nagtatrabaho naman, pag graduate na, ano din ako dyan, closer din ako dyan. Kumbaga, lagi ko kinakausap. Bakit? Kasi, ang tao, pag nagkaroon ng pera, kung ano-ano na naiisip, pating linggo, dahil may pera, gagawing pasyalan day. O may pera ako. Ganun may pera na Pero nung yung people, wala pang pera, wala akong magawa ngayong linggo, punta muna ako ng church. Pero may pera na, drive muna ako, Tagaytay muna ako. Nakakalungkot. Kaya, dapat yung mga young pro, turuan yan. Turuan na ang pera ay lumilipas yan. Yan ay panandalian lang. Pag binawi ng Diyos sa'yo yung trabaho mo, iyak ka malala. Pag binawi ng Diyos yan, kaya, huwag kayong matatakot. Halimbawa, nakikita ng pastor, nagiging, Lord, ano man ang dahilan ng mga mananampalataya para hindi maglingkod sa inyo? Alisin nyo po. Naalala ko, may kwento si Pastor Bing hindi ko na kwento kasi naka-record Mamaya na lang. Basta meron siyang pinag-pray sa Panginoon, Lord, kung ano man ang nagiging dahilan para hindi siya maglingkod kay Lord, kunin nyo na po at tanggalin nyo. Ang nagiging dahilan yung anak Laging reason yung anak. Nagkasakit yung anak, 50-50. Binawi ni Pastor Bing, Lord, wag naman. Wag naman, Lord. yung mga prayer natin, pinapakinggan ni Lord yan. We need to walk worthy of our vocation. Yan. Pag sinabi nating vocation, calling, kailangan, napag-usapan na natin to sa devotion, bilang mga anak ng Diyos, tayo ay ambassador. When you say ambassador, representative, we represent Jesus sa workplace natin. Huwag kayong mahiya na magsuot ng mga Christian shirt. Mga nakalagay, Jesus freak. Sa Tagalog, addict kay Jesus. O kaya naman, John 3:16. Jesus loves you. Ma'am, huwag na kayong magsuot ng mga t-shirt na ang mga nakaprint, bungo, pangit.
Kasi sign of death yan, Nay, no? Tama, no? Ang mga, yung matatanda, dati kasi rockstar ako eh. Yung imo-imo ba, tapos puro bungo. Lahat, bago ako maligtas, ang pormahan ko, may papakita ko, minsan pakita ko sa inyo yung pormahan ko dati. Imo. As in, imo, buhok, nakaganon. Tapos dito may Black Sabbath. Tapos pit. Tapos black and white yung bag. Tapos bungo. Tapos may mga ano na. Sabi sa akin ng matanda, anak, huwag kang magsuot ng bungo. Yan ay sign of death. Oh. Tama yun. Sa atin, tingnan din natin. May naalala ko, ito nakakatawa. Siyempre, may sa church nangyari sa Brookside. Nagsimba, nakadress. Maganda yung dress na hanggang dito. Mahaba naman. Guess what? Ano yung nakaprinta? Ano yung nakaprint? Marijuana. Hindi niya alam na, siyempre, church girl, lumaki sa church. Hindi niya alam na marijuana yun. Oo, tinatad ng marijuana eh. Pagkita ng mga lalaki, tawa na kami. Ba't ginusuot niya marijuana? Tinadtad ng marijuana eh. Kaya careful din. So, syempre, sinabihan namin. Kaso ang mga lalaki, ang nature, pagtatawanan muna, di ba? So, hindi naman siya na-offend kasi friends naman. Kaya din mga lalaki, may nag-church dito, huwag mo kaagad i-judge. Baka hindi niya alam yung itsura ng marijuana. Okay? Ibig sabihin, naalala ko lang, sabi ko, kapatid yun ni Mrs. eh. Pangapat, huwag mo na isuot. Itapon mo na yan. O kaya, baka ibigay niya pa sa ano, huwag mo ibigay kasi harap likod, puro marijuana eh. Maganda tignan. Pero marijuana talaga, Brad. Parang si sino yun? Si Bob Marley. Di ba, puro marijuana yung ano. So, wag nating matakot na ipakita natin na Christian tayo. Wag tayo matakot mag-post ng verse ng mga Christian song. Ang purpose ng job natin ay para masuportahan yung pamilya natin. Alam niyo po sabi ng Bible, kaya kayo mga lalaki, make sure na kapag nagpamilya kayo, you can provide your own. Support your family. Kasi sabi ng Bible, kung sino man ang hindi iso-support yung kanyang tahanan, worse than infidel. Ano yung infidel? Hindi mananampalataya. Kumbaga sa language natin, mas masahol ka pa sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Diba? Kapag hindi mo sinusuportahan yung pamilya mo. Yun ang sabi ng Bible. Worse than infidel tayo. Kaya, yung mga kabataan, yan, akala nila ganun-ganun lang ang pag-aasawa, hindi po. Natakot din ako kasi may palabas dati si Angelito, ang batang ama. Pinanood ko eh. Nakabuntis siya bata pa siya. Naghihirap yung buhay niya. May moral story din eh. Tapos yung GMA, gumawa naman, si Angelita, ang batang ina. Matindi talaga ito kay Miss. Tama, naalala nyo? Si Angelita tsaka si Angelito. Bira. Provide your home, your ministry at church. Yan. You can support the church and also the world. Papaano? Diba? Ang isang bansa na matrabaho, nag-i-improve. Ibig sabihin, hindi tamad. Sa Pilipinas, alam ko may studies na maraming tambay. Yung tipong, walang movement. Nakahawak lang sa bintana, yung parang sa Itbulaga, di ba? Gawa mo, ang trabaho mo, tambay. Ba't ka ba? Matutong babay ang bintana. Kaya, work. Ano yan? Para din sa ekonomiya ng bansa natin. Okay? Mga OFW, yan, malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos, tignan nyo yung Japan, yung Korea. Kaso nga lang, nasobrahan lang. Sa Korea ngayon, sabi ng professor ko, you know, in Korea, yung mga Koreanong babae, kapag ikaw ay average guy lang, ayaw nila sa'yo. Yung mga napapanood natin sa mga K-drama, may realidad yon. Kaya yung mga Koreano na average, nag-aasawa na sila ng ibang mga lahi. Yung mga Pilipino, Vietnamese, Indonesian.
Kasi ang tingin ng mga babaeng Koreana, wala, pipitsugin ka. Kailangan at least mataas yung narating mo, madami kang trabaho, kumbaga, mayaman ka. Okay? Ganun na sila mag-isip ngayon. Sobra naman. Pwede natin pag-usapan yan next time. Ang ating trabaho ay mission field natin, mga kapatid. Bihirang-bihira na ito yung battle cry ko eh. Bakit ang mga may mga factors kung bakit ang mga Kristiyanong professional hindi nila ini-invite yung churchmate yung church co-worker nila sa church. Siguro dahil malayo. Okay? Kumbaga hindi pa ini-invite, hindi to sasama kasi malayo eh. Pangalawa, hindi sila proud sa church nila. Kasi baka pagdating sa church, alam mo yun, may mga ganon. Madaming factors. Pero mga kapatid, isip mo lang yun. Ako nga medyo against ako sa profession of faith. Yung tipong, di ba sa pilgrim, ganon ang ginagawa. Nire-report kung ilan yung mga nasave. Para sa akin, medyo ako doon. Pero sige, okay. Pero kung mag-precise tayo, hindi natin kailangan maganda yung report. Pero kung merong report man, yung profession of faith, ang report dapat, heard the gospel. Kasi ang trabaho mo, mag-preach, mag-share. Either tumanggap yan o hindi. So kung dito, kung magkakaroon tayo ng report system, hindi profession of faith. Kasi pag sinabi profession of faith, pwedeng sumunod lang yan sa sinner's prayer, pero hindi naman talaga ligtas. Maganda, yung nakarinig ng gospel, kung ilan sila, bawa, nandun ka sa trabaho nyo, nalaman na preacher ka pala, o nagpipreach ka pala sa church nyo, pwede ba mag-devotion ka? Once a month lang? O ilan yun? Yun, tumanggap man yan o hindi, sa kanya na yun. Hindi babalik ang salita ng Diyos sa kanya nang walang pakinabang. Ibig sabihin, kung hindi man tinanggap ng nakarinig ng ebanghelyo, hindi babalik sa Diyos na walang kwenta kasi yung effect ng Word of God applied pa rin sa kanya. Merong isang belief, merong isang position na sa impyerno, hindi pare-parehas ng ang degree ng punishment. Pag binasa mo yung medieval o Renaissance writings ni Dante, sino ba mahilig dito sa classical, Renaissance, nakalimutan ko yung last name, pero Dante something. Dante, mga kapanahon na nila René Descartes. Meron siyang book na ina-explain, meron siyang parang fiction book na yung level ng mga punishment sa impyerno. Ano po? Yun, Mira, lupit Lupit. Nag-aaral. Meron ka sa akin fishball mamaya, piso. Wala na walang piso dalawa. Dante Alighieri. May degree ng punishment. Sa Bible, in some sense, may ganun. Okay? Pero, mayroong position na mas malaki yung degree ng punishment ng mga taong maraming beses nilang tinanggihan yung gospel. Okay? Madaming pagkakataon nilang nireject ang magandang balita ng Panginoon. Be a good employee by biblical standard. Eto, mahirap to. Katulad yan, sinapak yung katrabaho. Yan, mamaya, pag-aaralan natin yung anger issues. Yan sa preaching. Makinig kayo, mga magagalitin. Lalo na kayong mga lalaki. Mga anger issue. Di siya nakapagtimpi, sinapak niya na pak! Kaibigan ko, Kristiyano din. O ano ng testimony mo dun sa mga, syempre, kahit isa lang ang naka-witness dyan, sa office, di ba? Pag pumunta yan ng pantry, alam mo ba, nagsapakan si ganito? Grabe, baptist pa naman. Yan. Anong testimony natin? And then, ang Bible, ang sabi, recognize that you are accountable to our Lord Jesus Christ. Ang mahirap, ganito. Kaya, minsan,
Huwag kayo ma-offend ha. Minsan, mas madaling katrabaho yung mga unbeliever kaysa sa believer. Bakit? Boss mo, believer. Matagal na yan, in-address ng Bible. Ka-church mo yung boss mo. Okay, nakita ko to sa mata ko. Tapos subordinate siya. Okay? Dahil idadahilan, church, hindi gagawin ng maayos yung trabaho. Mali. Naabuso. Inutusan tayo ng Panginoon na galingan mo sa trabaho mo, galingan mo sa church. Merong balance. Yung aabusuhin mo yung Kristiyano mong amo kasi maiintindihan niya naman. Okay? Mag-aawol ka. Oh, ba't ka nag-awol? Hindi, kasi meron kaming gawain. May gawain tayo sa church, di ba? Ganun ba? Mali, mga kapatid. So, para sa akin, yung mga Kristiyano nag-aawol, irresponsible. Amen? Agree kayo? Meron kang accountability. Sin yun. Ganon din sa ministry, mga kapatid. Show respect for authorities by being submissive. Pag sinabi nating submissive, halimbawa, doon ka sa trabaho mo. Ang trabaho mo, ganito. Inutusan ka ng boss mo. Walisan mo yung likod muna. Hindi, sir, di naman yung trabaho ko dito eh. Ang trabaho ko, ito. Ba't mo ko pagwawalisin? May janitor naman tayo. Mali. Dapat maging submissive ka sa mga authorities, sa boss mo. At kung hindi mo naman marespeto yung boss mo dahil sa karakter niya, respetuhin mo siya dahil sa position niya. Mga kapatid. Ako, nung nakaraan, sabi ko doon sa HR, pag nakita ko yan si Dean, kakausapin ko yan eh. Ayoko nung paiba-iba instruction. Oo, teacher ako, pero hindi ako papabuli. Kasi ang nangyari, ito yung instruction niya. Ito na yung naplano ko, tapos binago niya instruction. Sabi ko, HR, pag nakita ko yan si Miss Catherine, napangalanan. Yun do, hindi nyo naman kilala eh. Kakausapin ko yan. Hindi ganon. Doon, i-explain natin yung subordinate to, to boss. Pero, kung ikaw, boss ka ng kumpanya, dapat maging honest ka sa mga nasasakupan mo. Hindi mo din naman sila sinasamantala. Okay? So, madaling salita, si Pastor Jomar hindi papabuli. Ba't ako papabuli? Di tanggalin nyo ako, okay lang. Di ba? Di ako tatakot sa inyo. Parang ganun. Kasi hindi naman yan ang priority ko. Ang priority ko yung calling ni Lord. It's just part of my ministry to teach in colleges. Do an honest work. Ito. Kapag ibinigay sa'yo, kunyari, paper allowance, pwede mong iuwi yun kasi sa'yo na yun eh. Pero, unting-unting nawawala yung kutsara ng office nyo kasi maganda. Kunyari, nagtatrabaho sa Jollibee, no? Araw-araw may bagong plato sa Jollibee. Inuuwi. Mali yun, mga kapatid. Huwag tayong ganon. Inuuwi yung mga gamit sa kampanya na hindi naman pinamigay. Amen? Dito nga may nakalagay, huwag iuwi. Ano may iuwi dyan? Nakakalimutan lang, Sister Heart. Nakakalimutan lang ibalik. Pwede naman iuwi, basta ibalik. Mind your own business and do your job well. And maging diligent tayo. At syempre mga kapatid, kahit ayaw natin sa trabaho natin, ipag-pray din natin. 'Di ba? Huwag kang masyadong bitter sa trabaho mo. Kasi ang trabaho, blessing yan ng Panginoon. May trabaho ka. Yun nga ang buhay, sabi ng Bible. Mystery talaga ang buhay. Mystery ang buhay ng tao. Bakit? Pag may trabaho ka, gusto mo na mag-resign. Pero pag wala kang trabaho, gusto mo na magkatrabaho. Mystery yun ng buhay. At mapapuzzle tayo, parang ganon. Kaya sabi ng Bible, i-enjoy mo na lang. I-enjoy mo. Enjoy mo na yung trabaho mo. Ang ministry, trabaho ba yan? Oo, trabaho ang ministry. Alam mo, sabi ng isa kong prof, kung ang sindikato nga, organize,
Paano pa kaya sa church? Di ba yung sindikato? Meron yung plan B, plan C, hanggang plan D. Pag hindi to nag-work, ito yung gagawin. Pag hindi to nag-work, tsaka talagang well-arranged, very organized. Tapos pagdating sa church, sa gawain ng Panginoon, walang plano-plano. Palaging impromptu. Mga kapatid, ayoko ng ganong administration. Dapat organize. Kahit yung smallest detail, organize dapat. Kasi i-bless tayo ni Lord. Be a good, anong oras na? O yun, 1 minuto. Employer by biblical standards. Treat your employees justly and equally, paying a responsible wage. Ito naman, ano? Minsan naguguluhan ako dito sa employer at sa employee. Pag sinabi mo yung employer, yun yung boss. Tama, di ba? Pag employee, yun yung, colleagues. Don't threaten or speak hatefully to your employees. Maintain an attitude of a servant. Kaya, ituturo ko yung meron tayong days na ituturo meron tayong month na ang pag-uusapan natin, servant leadership. Ibig sabihin, kahit ikaw ay nasa mataas na posisyon, ang biblical servant leadership ang attitude natin. Yung hindi tayo bossy. Hindi katulad ng world mag-manage. Kahit nasa posisyon ka ng leadership, yung attitude natin, servant. Meron kang servant heart. Amen, mga kapatid? So, sana sa atin, ganun, sana, hindi dadating ang araw, yung ang attitude natin, ba't di ka naglilinis? Sabi ni pastor, maglinis Hindi, close naman kami ni pastor eh. Dapat walang ganun. Wala tayong pinagkaiba sa mga barangay tanod, yung tatay. Kasi tanod ngayon, medyo mataas. Parang meron ng say, di ba? Ang yabang, anak ng barangay tanod. Uy, wag mo nga anuhin yan. Anak yan ng barangay tanod. Baka batutain ka ng tatay niyan. Di ba? Ang yabang mo na, porket may kapit ka. Wag tayong masyadong self or associate entitled. Kilala mo si ganto, kilala mo sa ganyan. Kaya pag maglakad tayo sa labas, siga tayo. Wala kang kumbaga, kahit sinong mamakabangga mo, okay lang. Kasi kakilala mo naman si ganto. Pangit nun, hindi yung Christian attitude. Ang maganda, yung Christian attitude. Yung mas maganda na yung tayo yung inaapi kaysa tayo yung aapi. Pero huwag tayo magpapaapi. Yun nga ang sabi ng mga politicians. Walang maaapi kung walang nagpapaapi. Pero may nangaapi kasi. Pero huwag tayong papaapi. Diba? Yung CES na yan, yung batas na sinusulong ng UNESCO, yung mga anak natin, 4 years old, tuturuan na ng mga tungkol sa sex. Tuturuan na ng mga bagay na para lang sa matatanda. That's for another topic. Siguro next time ituturo ko. Pero i-search nyo na lang. Pwede nyo kayong mag-input ng name nyo doon. Sinasabi nyo na against kayo sa na yun. Kasi nasa third reading na eh. After ng third reading, anong sunod? Alam ko, pirma na lang ng presidente. Tapos mapapasabatas na. Si Sister Maya na may school, isasama mo sa curriculum mo yun. At kahit Christian school ka pa, wala kang magagawa. Kaya dapat mag-against tayo sa mga ganun. Sa divorce, abortion, yung CES o CSE. Nakalimutan ko na eh. Yan yung viral ngayon, Kaso nga lang, kung ang laman ng Facebook mo, puro si malupiton, hindi mo makikita yun. Di ba? Dapat i-subscribe natin mga news, mga balita, yan, malalaman mo, mga Christian, i-follow nyo sa YouTube si Preacher One, yan. Hindi kayo tumawa, kasi di nyo alam. Pero di ako Facebook eh. Pero yun nung pa ako, So let's all stand up and let's request Brother Bryle to close us in prayer. Sama po natin yung ating mga Sunday School offering.
That's good. Ilang yan, pagpapayaran sa lahat. Patuloy po kami salamat sa umaga. Salamat sa mga anak nyo nag-atipon. Salamat sa pag-aaral ninyo sa Sa magkapatuloy, mga po itong malilikom. At patuloy yung maging gamit-gamit din yung buhay. Ingatan niyo po mga kapatid na nakapunta pa lang. At sa aming dalangin, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sunday school, bro. Bro, good morning. Bro, mamaya Lakad tayo. Ano? Diyan lang sa site. May motor ka ba? Angkas ka na sa akin. 4 to 6. 4 o'clock. 3 tayo alis dito. Alis ka? May lakad ka? Hindi. Ano ka na lang? Ano ka na lang? After, pag exit ka na. Mga 5:30, exit ka na. Mag-break po tayo ng mga 5 minutes. And then after that, straight up po tayo. 10. Sister. Hey Sharon, morning po. Sister, morning. Sister po. No, 안녕하세요. Si Julie ba sasama mamaya? Pupunta doon siya mamaya. Oo. May ginagawa kasi project. 4 to 6 kami. Maalis kami din ng mga 3. Diyan lang sa site. Nood kami ng concert. May kasama naman siya. Kasama niya Alice. Oo. O kung may kasama pa sila. Sister Beth, good morning po. Hello. Kumusta? Malungkot ka ha? Nailota, good morning. Nakauwi na po pala kayo.